hindi kalooban ng Diyos na mahirapan po ang ating kalooban. Hindi siya masaya, mga kapatid. Na malungkot tayo, hindi masaya ang Diyos. Makinig kang maigi, ha? Baka minsan, naiisip natin, pa walang nakakaunawa sa atin, hindi na ako mahal ng Panginoon. Lagi na lang ako may sakit, hindi na ako mahal ng Panginoon. Pinapahirapan na ako ng Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Ulitin ko, ayaw ng Diyos na mahirapan tayo. Ayaw ng Diyos, hindi siya nagsasaya na malungkot tayo. Okay, mga kapatid? Pero sa usapin natin ito, karapatan ng Diyos na subukin ang ating pananampalataya. Kung ayaw mong subukin ng Diyos yung pananampalataya mo, ang pinakamagandang gagawin mo lang para makaliban ka or to make yourself excuse to God's trials ay matanggal yung pananampalataya mo. Ay, ayaw ko naman yun. No? Sabihin natin, ayaw ko yun. Wala kang ang testing, wala kang ang trials, pero wala ka ring pananampalataya sa Diyos na yun yung pinaka-susi natin. Okay? Upang mapaluguran ang ating Panginoong Diyos. Basahin natin mula pa sa lumang tipan, okay, hanggang sa bagong tipan. Okay? Kung papaano ang kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mabibigla. Okay, at please lang, ulitin ko ito, huwag niyong iisipin na kapag nawalan kayo ng pera, hindi nawala, naubos na lang yan. Kasi lagi kayong nagja-Jollibee. Lagi kayong bili ng bili, maubos talaga yan. Hindi, may time talaga na kahit gusto mong kontrolin. Okay? Meron talagang time na darating tayo sa pangangailangan. Okay? Kailangan natin ng financially, pagkain, kalusugan, kalakasan, okay, kagalakan. Marami tayong pangangailangan, mga kapatid. So on. Okay? Huwag mo sanang isipin na ikaw ay pinarurusahan ng Panginoon. Dahil bilang mananampalataya, tandaan mo ito, pag dumanas ka ng kahirapan, o something that will make you feel the pain, mga kapatid, at pumasok sa isip mo yung pinarurusahan ako ng Panginoon. Mga kapatid, yan yung kaisipan ng kaaway na gusto niyang manahan sa iyo. Kaya, sawayin mo yung sarili mo, sawayin mo ang espiritu ng kaaway, dahil hindi yan ang pananalita ng taong mananampalataya. Okay? Makapag-aralan natin yan, mga kapatid. Kapag may pangangailangan, hindi sinasabi ng mananampalataya na pinahihirapan ako ng Diyos. Okay? Pag mayroon akong karamdaman, huwag mong sabihin, pinahihirapan ako ng Panginoon. Hindi yun ang salita ng mananampalataya. Salita yun na kagustuhan ng kaaway. Ang salita ng mananampalataya, ganito, ngayon lang ito, maya-maya, magkakaroon na ako. Itong karamdaman na ito, gagaling ito sa tulong ng Panginoon. Yan yung pananalita ng mananampalataya, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ulitin ko, kapag dumaan ka sa matinding, hirap pag-usapan yung mga problema, mga kapatid. Parang ayaw ko ang pag-usapan. Ito na lang, sabihin natin mga matitinding pinagdaraanan. Ayan. Bilang mananampalataya, I warn you, wag mong iisipin na ikaw ay pinahihirapan ng Diyos dahil hindi kalooban ng Diyos na pahirapan tayo.
Ba't pa niya tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo? Ba't pa niya tayo tinuturuan ng mga pangako niya? Ba't pa niya tayo binigyan ng kapangyarihan ng banal ng Espiritu? At pangako, mga kapatid, na napakarami na ating tatamasahin kung pahihirapan din lamang tayo ng Panginoon. Okay? Ang totoo ito, kung tayo'y dumaraan sa mga bagay na hindi natin kagustuhan, mga kapatid, marahil ito yung sigurado. Okay? Pagpasaway ka, siguro pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Okay? Makakalaban ka sa gawain, hindi trials ang kailangan mo, correction from the Lord. Okay? Mga kapatid, huwag mo sabihin ako, lumalaban ka kay pastor mo, tapos sabihin mo, ako, may pagsubok na naman ako. Hindi pagsubok tawag doon. Ibig sabihin, correction, tigil mo yung ginagawa mo. Yan ang ibig sabihin nun. Pero kung hindi ka naman lumalaban, ayan, hindi ka naman kumakalaban sa gawain, nakikipagkaisa kang naglilingkod sa Panginoon. Maayos naman ang relasyon, mga kapatid. Pero dadanas tayo sa mga hindi natin gustong daanan na landas ng buhay. Isipin mo ito. Itong totoo, itong sigurado, mga kapatid. Sinusubukan lang ang aking pananampalataya. Okay? So we are talking about trial of our